Batang Manilenyo, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang pagdating ng ating minamahal na alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangad. Lugar na pinapangarap, lungsod na kumikislap. At bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang pagdating ng ating Vice Alkalde, Yul Servonieto. Kumanda na po ang bawat isa sa pagsisimula ng ating programa sa umagang ito. Inaanyahan po natin si Doc Fox at Dr. Maria Lourdes na samahan ng ating alkalde at vice alkalde. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari mo na pong magsiupo ang bawat isa. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili. At syempre, batiin nyo naman yung mga katabi ninyo ng isang magandang umaga. Talaga namang napakaganda po sa inyong bagong Public Health Laboratory. Palakpakan naman po natin yan, alam ko po. At nararamdaman po natin ang excitement ng ating mga health workers mula po sa Public Health Laboratory sa pagbubukas ng inyong pong bagong laboratorio. Pero bago po natin simulan ang ating programa sa umagang ito, nais po muna naming pasalamatan ang bawat isa sa kanilang pakikiisa ngayong umaga at binabati po natin ang ilan sa ating mga barangay na sinamahan tayo ngayong umaga. Palakpakan naman po natin ang barangay 334 at ang barangay 364 ng Zone 33. Ayan, nariyan po sila. Magandang umaga. Samahan niyo po kami sa loob. Ngayon din naman po ang barangay 331 ng Zone 33. Nariyan po si Chairman Henry Gumazon and Council at Chairman Dioniso Basalpa ng N-Council. Muli po, magandang umaga. Ako po si Camila Escanio, ang inyong tagapagpakilala at mula po sa pamahalaang lungsod na Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating. Pasimulan po natin ang ating programa sa pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin na pangungunahan ni Dr. Maria Lourdes P. Santos at ito po ay susundan ng awit ng Maynila. Ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat habang sama-sama naming iniaalay at pinagpapala ang bagong clinical laboratory na ito. Isang biyaya sa aming komunidad at isang patunay ng iyong walang hanggang paglalaan at pagmamahal. Panginoon, nagpapasalamat kami sa vision at dedikasyon ng mga lider ng aming lungsod, lalo na sa aming kagalang-galang na mayora at ang aming vice mayor.
Pagpalain mo po sila ng sagana dahil sa kanilang walang sawang paglilingkod sa aming mga kababayan at sa kanilang pagkilos upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Gabayan mo ang kanilang pamumuno ng karunungan, malasakit at tunay na hangaring iangat ang buhay ng kanilang nasasakupan. Itinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang mga manggagawang magsisilbi sa laboratoryong ito. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay at puso habang iniaalay nila ang kanilang sarili sa mahalagang gawain ng pagpapagaling, pagsusuri at pagliligtas ng mga buhay. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at pagtitiyaga sa harap ng mga hamon sa kanilang trabaho. Naway lagi silang maging daluyan ng iyong pagmamahal at awa sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ang iyong biyaya para sa pasilidad na ito, naway maging liwanag ng pag-asa at kagalingan para sa aming komunidad. Naway ang bawat pagsusuri, bawat resulta at bawat pasyenteng matutulungan nito ay magbigay ng tunay sa iyong banal na layunin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ingatan mo ang laboratoryong ito at ang lahat ng papasok dito, naway manatili itong lugar ng kaligtasan, malasakit at kahusayan. Ama, dalangin namin para sa aming buong komunidad na ang laboratoryong ito ay maging paalala na kayang abutin kapag kami nagkakaisa para sa iisang layunin. Naway magbigay ito ng inspirasyon, magpatibay ng pagkakaisa at magdala ng kaginhawaan sa maraming tao ngayon at sa mga darating pang henerasyon. Sa araw na ito ng pagpapasinaya, iniaalay namin ang lugar na ito sa iyo, O Panginoon, nagtitiwala sa iyong paggabay at humihiling ng iyong patuloy na mga biyaya, naway lagi kang manahan sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po kayong magalat, maya-maya po ay iikutin natin kung gaano pong napakaganda at napakakompleto ng laboratoryong ito. Pero syempre, bago po ang lahat, batiin po natin muli ang ating minamahal na Alcalde Mayor Honey Lacuna Pangan. Palakpakan naman po natin siya. At ang ating Vice Alcalde Yulcer Bonieto. Magandang umaga po. At gayon din naman, syempre binabati po natin ang Division Chief Public Health Laboratory, Dr. Maria Lourdes P. Santos, MD, MPM, FPSP. Magandang umaga po, Doc. At syempre po ang ating City Health Officer, Doc Arnold Pangan. Palakpakan naman po natin sila. Alam niyo po, mga batang Manilenyo, ang bagong health center na ito
ay itinayo hindi lamang upang magbigay ng serbisyong medikal, kundi upang maging simbolo ng malasakit, pagkakaisa at patuloy na pagsisikap ng ating pamahalaan para sa kalusugan ng bawat batang Manilenyo. Kaya't upang simulan po at buksan ang ating programa, tayo po ay makakarinig ng pambungad na bati mula sa Division Chief of Public Health Laboratory. Palakpakan po natin Dr. Maria Lourdes P. Santos, MD, MPM, FPSP. Magandang umaga ulit. Sa ngalan po ng immediate boss ko, magandang umaga sa inyong lahat. Ang Manila Public Health Laboratory, ang kauna-unahang clinical laboratorio sa buong Pilipinas. Ito ay ipinasa sa ating pamahalaan noong 1945 ng mga Amerikano at kalaunan ay napunta sa pangangalaga ng lungsod ng Maynila. Dito rin mismo, sa lugar na ito, sa lumang gusali na itatag ang Philippine Association of Medical Technologists or PAMET, yung pong nagbebenta ng safeguard, joke lang po, na siyang nagbukas ng landas para sa profesyon ng medical teknolohiya sa ating bansa. Isang malaking karangalan at kasiyahan ang batiin kayong lahat sa makasaysayang araw na ito, ang inaugurasyon ng ating minamahal na laboratorio, isang pasilidad na nilikha upang maglingkod sa ating komunidad ng may kahusayan, inobasyon at malasakit. Ang mahalagang tagumpay na ito ay patunay ng bisyon at hindi matatawarang dedikasyon ng ating mga leader. Ngayon, hindi lamang tayo nagdiriwang ng pagbubukas ng isang gusali, kundi pati ng pangakong mas maayos na kalusugan, mas mabilis na pagsusuri, at mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng tagalungsod. Ang laboratoryong ito ay isang ilaw ng pag-asa, sagisag ng progreso at patunay ng ating kakayahang magtagumpay sa pagkakaisa para sa kabutihan ng lahat. Sa ating pagputol mamaya ng laso sa ribbon cutting at formal na pagbubukas ng pasilidad, alalahanin natin na hindi lamang ito tungkol sa makabagong teknolohiya o modernong istruktura. Ito ay para sa mga buhay na mabibigyan ng tulong, mga sakit na maiiwasan at pag-asang mabubuo muli. Sa ngalan ng lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang vision na ito, taus-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagdalo ngayon. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagbuo ng mas malusog at mas matatag na komunidad. Maraming salamat at maligayang pagdating. Maraming salamat po, Dr. Maria Lourdes P. Santos, ang Division Chief ng Public Health Laboratory. At sa pagkakataong ito, mga kasama, alam kong excited kayo marinig ang kaniyang tinig. Pero isang karangalan po na ibigay sa inyo ang taong nagpursigi upang maging posible ang pasilidad na ito at upang makapagbigay ng tulong sa bawat batang Manilenyo. Mga batang Manilenyo, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating napakasipag at mapagmalasakit na alkalde, Mayor Honey Lacuna Bangad. Maraming salamat po sa ating host for today, Ma'am Camille. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Bakit ayaw ho niyong pumasok sa loob? Para sa inyo ito. Pwede ho kayong pumasok. Unang-una po, nabanggit na ni Dr. Santos ang napakaikling history ng Manila Health Department Public Health Laboratory. Gaya nga po ng sinabi niya, ito po ay original na nakatayo dito rin po sa Quiricada, Santa Cruz, at ibinigay sa atin ng mga Amerikano noong 1945 pa. Ang tagal-tagal na. At syempre po, ay na-reconstruct nung panahon naman ng dating alkalde, Mayor Arsenio Lacson, October 29, 1949. Bahagi na po ng kasaysayan ng Maynila itong ating Public Health Laboratory.
Ito po ay tinaguri ang pinakaunang laboratorio dito sa Pilipinas at dedicated para maproteksyonan at mapromote ang kalusugan ng bawat isang Manilenyo at maging instrumento para malaman natin ano ba ang sanhi ng iba't ibang mga sakit ng ating mga kababayan, ang kaayusan po ng pagkain na atin pong inihahain sa ating mga pamilya. At syempre din po ang kaayusan ng ating kapaligiran at maging mga pag-aaral sana sa mga iba't ibang sanhi at pinanggagalingan ng mga sakit dito sa ating lungsod. Ito rin po ang nagsilbing isang training center para sa ating mga pampublikong manggagawa patungkol sa kalusugan. Ever since nandito na po ang ating public health laboratory. At syempre, dito rin po ginagawa ang ating pong iba't ibang mga laboratorio, drug testing, maging ang water testing po, at syempre po kung ano-ano pa pong mga kinakailangan natin para matugunan natin ang tamang gawain para magamot ang ating mga kababayan. Matagal-tagal na rin po natin itong pinag-isipan na gawin. Tangan nga lamang, syempre, dumating ang pandemya. Pero matapos ang pandemya, ay sinimulan na natin ang pagpapatayo ng makabagong public health laboratory. Ang inaugurasyon nitong ginawa nating public health laboratory ay isa lamang konkretong testamento ng ating prioridad sa kalusugan ng ating mga kapwa Manilenyo. Sa tulong ng pasilidad na ito, ay madali nating matutugunan at mabibigyan ng kaukulang solusyon ang iba't ibang uri ng sakit ayon na rin sa resulta ng mga isinagawang laboratory test at procedure. Layunin nitong maiwasan din at makontrol ang mga banta sa ating kalusugan. Siyempre, ito po ay sa ilalim ng pangangasiwa ng Manila Health Department na pinamumunuan ni Dr. Arnold Pangan at ito naman pong mismong laboratory ay nasa ilalim ng pamumuno ni Dr. Malu Pineda Santos, 10 po ng kanyang mga masisipag na kasamahan. Palakpakan naman po natin sila. Bagamat meron pong bayad ang ating mga serbisyo dito, ay matitiyak po pong napakababa ng ating mga sinisingil. Hindi mo man lang maikukumpara sa mga ibang laboratorio sa baba ng ating hinihingi sa ating mga kababayang Manilenyo. Maraming salamat din po sa Department of Health sa inyo pong tulong na ibinigay sa amin. Sa katunayan, sa suporta po ng DOH, ang ating pong bagong pasilidad ay nabigyan na ng license to operate bilang isang tertiary clinical laboratory, isang drug testing laboratory, at isang laboratory for drinking water bacteriological analysis. Maraming salamat po. At karagdagan po dito, meron na rin po tayong pang-x-ray dito sa ating public health laboratory. Unang beses pa lang po natin magkakaroon ng x-ray facility dito mismo sa ating public health laboratory. At
may pagyayabang ko na po sa inyo sa mga darating pang araw at buwan ay mas marami pa po tayo mga specialized na mga laboratory test na inaasahan para pa lalo nating masuportahan ang implementation ng Universal Healthcare Agenda. Umasa po kayo na ang pamahalaan lungsod ng Maynila ay hindi titigil na mas pagandahin at lalong pagalingin ang serbisyong pangkalusugan na karapat-dapat lang sa bawat isang batang Manilenyo. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na nangangailangan ng serbisyo ng isang laboratorio na magpunta lamang po kayo dito upang kayo po ay matulungan namin. Itong lahat po ay para sa inyo. Nakalimutan kong sabihin kanina, may drive-thru na rin ho yan. Pwede ho tayo mag-drive-thru dyan. Maikukumpara na po sa mga pribadong laboratorio ang ating pampublikang laboratorio dito sa lungsod ng Maynila. Gaya nga po ng aking nabanggit, ito po ay para sa inyong lahat. Bahagi po ito ng patuloy nating pagsisinop, pagpupursigi, at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo diretso sa tao. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Congratulations po sa Manila Health Department at sa bumubuo ng Public Health Laboratory. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mayor Honey Lacuna Pangan. Palakpakan naman po natin siya, batang Manilenyo. Alam niyo po, mapalad tayo na nagkaroon tayo ng doktora na alkalde sapagkat mas pinagtibay po niya at mas pinalakas ang ating healthcare system na talagang mapapakinabangan ng bawat batang Manilenyo. Muli, palakpakan naman po natin. Nakakatuwang isipin na ang lahat ng kailangan natin ay nandito na sa ating laboratorio. Pero I am sure, excited na kayong opisyal na buksan ang laboratoryong ito kaya inaanayahan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Servonieto, kasama po ang ating City Health Officer, Dr. Arnold Pangan, at ang ating Division Chief Public Health Laboratory, Dr. Maria Lourdes P. Santos, na tumungo sa ating ribbon cutting area at opisyal na po nating bubuksan ang Manila Health Department Public Health Laboratory. Ang Manila Public Health Laboratory po ay mayroong animal bite room, vaccine, drug test, extraction, drive-thru. At meron din itong 3 units waste holding room. Merong regular waste holding room, may genset, sputum collection room, may male toilet and female toilet. At syempre, meron din po itong elevator access na talaga namang mapapakinabangan ng bawat batang Manilenyo. Kaya I think ready na bawat isa. Sabay-sabay po tayo magbilang. In 5, 4, 3, 2, and 1. At ganap na nga pong nabuksan ang Manila Health Department Public Health Laboratory sa pangunguna po ng ating minamahal na alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Servonieto. At samahan po natin silang ikutin ang napakaganda at bagong-bagong Public Health Laboratory. Maraming salamat po sa bawat isa. At syempre naman, wag nating kalilimutang ayan, at eto na po, sa ikalawang yugto ng ating programa ay bubuksan na po nila ang tabing ng marker. Sabay-sabay po tayo in 5, 4, 3, 2, and 1. Manila Health Department Public Health Laboratory dedicated to the service of the community. This milestone was achieved under the visionary leadership of Honorable Maria Sheila Honey Lacuna Pangan, the City Mayor, City Vice Mayor John Marvin Yul Servonieto, City Health Officer Mr. Dr. Arnold M. Pangan, unveiled on this 8th day of January in the year of our Lord 2025.
Ito po ay isa sa napakaraming activities ng ating lungsod sa taong 2025. For water analysis. Oh, may conference room po tayo doon. Social ka na. Yes, ang mga staff doon po natin, temperature control. Kasi yung mga agents kailangan. So, temperature control po ang ating mga rooms. Opo, may air condition po yung mga room temp agents. Kasi kailangan full room temp. Okay. So, itong mga rooms na ito, mga 4-hour stocks. Stocks po natin. Ito po ang water analysis. Ito isa sa flagship na program natin. Together with the sanitation department. Hindi ko ako documents area. Maganda ang water lang. Ganda mo tayo. Mas maganda pa ito. Nakakatawa ang ating incubator, tapos ang programa ko na nagtatalento, taon-taon na dadating tayo. Para mas mag-isip ko kasi. Ang kumuli. Dito i-implement yung mga water samples ko. Kasi pag may outbreak, gusto na natin. Bali safety cabinet, lahat po ng sinusuri, pagka nalagay tayo o papayag tayo, kailangan ang ating mga training sila lahat. Prepare doing ng department nila. Train tayo ng banda tayo. Kasama po yung design natin. Nakatungkunan tayo sa DOH. Kina-architect po, Santos, bago natin. So, every step of the way, natutunan po tayo. Okay, very good. At least tayo ng budget. Kasi baka mag po tayo sa kaya yung kaya ako. Meron tayo ng breaker ko. Okay. Para yung for yung mga matatanggap po ba na specimen sa babae, kasi ay nalang sa downgrade o hindi na akit pa na yung mga sayang from rotation. Ayoko na po naman kasi yung pinakamalaki. Pababa na to, ha? Pababa na. Second floor naman tayo. Third floor na. Yung part na laboratory. Pababa na, pababa na. Pababa, third floor namin. Thank you, officer. Project manager po.
Napakadali po Sir Barla. nandito. Nakagabayan talaga kami. Ito po ang part na laboratory. Tinatawag natin. Doon po tayo. Washing station tayo. Ito po lahat. Kasi kailangan rin namin na to. Yan kasi ay kailangan natin maliwanag sa aming mga bahay na hindi kami required ang pag-certificate sa national. So lahat Habal action, habal action. Bin. lahat ng mga pinagawa. Kasi ako, hindi paano maliwanag po yan. Kasi marami po tayong kababayan na nagtatanong. Bakit kami? Hindi naman kami humahawak ng pagkain. O nagtatrabaho kami sa bangko. O hindi po, siguro doktora mas maganda yung maglabas po tayo sa ating website. Sa ating po website. Na ito po ay isa pong batas nasyonal. Na regardless kung ano po ang trabaho mo, kailangan mo talaga natin mag-secure medical certificate. Kailan mo ba kailangan at gaano kadalas dapat mag-secure ng health certificate ang ating mga yearly po? Yearly. Okay. Eh, ang mga barangay official ba kailangan mag-secure ng health certificate? Nagkalasan naman po ang mga barangay official natin, nagpapatest naman po talaga sila, Okay. voluntary. Okay. Lalo na po yung drug test. Yun, importante yun, drug testing. So, para lang po sa kaalaman ng ating po mga kababayan, ang pag-a-apply po ng health certificate ay wala pong pinipiling trabaho. Lahat po pinakailangan po talagang magsagawa ng pagpapasuri para po makakuha ng health certificate. Ginagawa sa first few months. First 3 months. First 3 months. Okay. Okay. Sige po. Ito po ang pinaka-busy natin, pero Okay. po ngayon. Ito po ang chemistry. Okay. Lahat ng ating blood tests ng chemistry, yung FBS, sa mga diabetic, tapos yung lipid profile. Wow, ito po ang mga pinakamadami natin. Ang maganda po ito, ang ginawa po natin, bawat isang makina, dalawa. Para may banging tayo. Kasi madami tayong Kliyente. Oo, na hindi naman pwedeng kapag nasira sabi, ay, nasira po na. Tama po yan, Dr. Santos. Dahil po sa marami po tanong ng Milenyo, ang ating po mga kagamitan dito, kagaya po na nabanggit ni Dr. Santos, ay may backup. Para hindi po tayo pwede magbigay ng rason kung bakit po hindi tayo pwede gumawa ng isang klase ng laboratory tools. Para pag kailangan nila, bibigay. Thank you. Normally po, gano'ng kadalas ang, halimbawa po, sa CBC, lalo po pa, agad ang hinihintay na ating mga kliyente para makuha nila yung certificate. Kapag po, yung hindi po nagagaling sa health center ng request, 2 to 4 hours po. Sinasabi po namin 4 hours. Pero sa totoo, sandali lang naman po namin talaga. Lalo na po kapag may mga, kasi sa Lazaro Hospital, ay Oo, tapat natin. tapat natin ang Jose San Lazaro Reyes. Hospital, Kadamihan Jose ng Reyes. mga pasyente nila na nag-skill, mabilis kasi tayo. Okay. At least hindi lang po ang ating mga health center na tutulungan na ating public health laboratory, pati po ang mga malalapit na ospital kagaya ng San Lazaro at Jose Reyes, naging kliyente din natin ang kanilang mga pasyente. Dahil lalabas po na, sa mga dengue patients, alam na po ng mga tao natin yun. Ang target po namin, 30 minutes, may labas na. Very good, very good. Dapat talaga very efficient tayo at saka mabilis po tayo naglalabas. Ito po ay para saan, Dr. Chemistry ho, blood
blood chemistry. Yung mga exercise nyo, dito po ginagawa. Okay. Cholesterol. So, ang isang machine na ito, marami na pong nagagawa. Opo. Okay. Alam po ito, high throughput na tinatawag ko. Yun ang binigay ng ating mga supplier. Hindi po ito washing machine. Uric acid po. Yes. Dientes, Vice President. Ilan po ang naipapatakbo natin dito sa isang salangan? Sa isang salangan, mga 68. 68. Gano'ng katagal yun? Ilang hours yun? Depende po sa dami ng test po. 68 samples, pero multiple test na po yun. Multiple test na yun. Halimbawa ako, ang sabi ng doktor ko, itong ipagawa mo, MPS, lipid profile, gano'n. Pwede yung sabay-sabay? Yes po. Intelligent na po yung mga makina. Usap tayo mamaya. Lahat po ng idea na kaya natin gawin, ginagawa. Ano mo ba ang inaasahan pa natin madadagdag ng mga laboratory? Mga wishlist mo, Dr. Santos. Thyroid function test, tumor markers. Nagsusubok na po tayo ng paunti-unti. I-include lang natin, sinusubukan muna natin para pagka-perfect natin, offer na po natin. Very good. Meron na po ba We tayo? have discussed Yes. exercise natin kung anong lab na available Sa sa mga St. Luke's. private. Correct. Tama Very yun. minimal yung price. Oo. Alam niyo Kaya naman po, naman natin ba? marami po tayong mga kababayan Manilenyo, meron pong mga, hindi naman po ibang sakit ng ating mga kababayan Manilenyo sa mga pumunta po sa mga pribadong hospital. Kaya lamang po, ang nakakapagpigil sa kanila sa pagpapalaboratory ay yung presyo. Kamahalan. Kamahalan. Kaya dito po, bagamat meron po, ulit ko ha, meron pong bayad ng ating pong pagpapalaboratory dito. Very, very minimal. Hindi po nyo maikukumpara sa laki po ng binabayad. Less than half po. Less than kalahati pa po ng binabayad natin. Kaya nga tayo dinadayo dito eh. Ha? Yan. So, ang inantay natin, doktora, yung sa tumor markers and sa thyroid function. Thyroid function pa rin. So, magkakaroon po tayo ng HIV confirmatory. Oo, kasi dito rin pala tinitest ang ating So, mga HIV. Opo. Dito po, dito po siya i-test. So, report na po sa atin ng DOH para sa LIDA. Confirmatory test. So, capable na rin po tayo ng confirmatory test sa mga sexually transmitted diseases po natin, katulad po ng HIV. Yes. Yan. And gaya po ng sinabi ko kanina, tayo ay nabigyan ng license to operate, hindi lang ng ating mga payak na laboratory test, kundi pati ang ating water testing analysis at saka ang ating drug testing. Correct. Nakaganda yun. Maganda. Dito po yung mga Ay, CBC. Doktora, speaking of siguro, kami po ni Vice yun, bago magsimula ang kampanya, ay magpapadrug test po kami. Opo. Ay, maganda po. Makikita niyo mamaya yung facility Oo. natin. Yan. Yun po yung Hematology. Okay. 9 a.m. Sana ang ating internet connection. Okay. Ito, doktora, ano to? Hematology. CBC. Dalawa rin po makita natin. Yan ang maganda. Lagi may backup para kung meron pong nasira po yung isa nating machine ay meron na po tayong backup. Hindi po tayo itigil ng ating pong trabaho. Ang CBC natin dalawa. Wings lang. Oo. Very good, very good. Ganda. Ako yun, nakaka-proud naman ang ating
Sino inabutan? Ito po ang clinical microscopy. Manual po naman lahat dyan. Pero yan yung school exam. Kasi Dito pala ang ano. they perform mga 800. Kaya pala nakamask kayo kasi dito ang school exam. 800 a day, Mayora, ang ginagawa natin sa pag-beat natin. Diba? Kailangan kayo pagka meron tayong biglang outbreak ng pagtatai. Yan. Oo, diba? Shower. Mayroon room. Shower is May emergency shower requirement. shower. Okay. Ito. Ano ba ang... Sampulin mo nga. Ito yung pagka naanuhan ng chemical. Dito ba? Protection para sa ating mga chemical wise. Emergency shower. tubig lang ba yan? Tubig lang po. Try natin. Pero kailangan po kahit na Pala siya. Hinihila lang ito. para mabilis. Para kahit na gusto mo lang sa mata. Ito yung para sa mata. Dapat mo nga yung ano, tanggalin yung glass. Ito po tayo nagbabasa ng box here. Nanggaling sa mga health center. Ito ang Papsier area natin. Meron tayong centralized processing. Ito po yung bago namin. Okay. Para naman ang meron from the printer, yung mga sa baba. Okay. Dito na i-receive. Tapos dito na po sa centrifuge lahat. Okay. Tapos yung mga sample para mas efficient, yung mga tao natin, receive na lang receive na nakagad Oh, so sa makina. na-centrifuge na lahat dito. Yes. Oo. Bago isasalang na lang. So hindi na wala nang centrifuging dito. Dito pa lang hinihikot na sila. Yes. Okay. Sige. Ito po ang microbiology. Okay. Ito po kapag ka may mga outbreak. Tsaka partner po namin dito ang CESTI. Siya po ang supervisor namin. Hi! Good morning! Ito po matagal na itong ESCO medyo may pagdungan dito. Pero very efficient po ito, gumagana pa. Kasi maganda naman yung brand yung nabili natin dati. 8 years mag-internet po yan. Pero maganda po yung pagtakbo. Ay, ganda! So dito lahat ng mga culture. Kadamihan po ng culture natin, school. Hindi na Okay. po ibang Okay. specimen. Ano sa food? Culture din po tayo. Kapag ka may food poisoning, kaya po natin. Kaya natin dito yan. Opo. Itong design po nito, sakto sa requirement na WHO. Kaya lahat po ng gusto dun sa requirements. At Sinunod natin. Opo, ito maraming rules po. So, hindi pala ka-preach yung napakadaming gawin na. Hindi, hindi. Requirement po At ito. saka yung mga labusan. Opo. Okay. Para tayo nag-inamin. So, dapat para ganito lagi. Para ano, para daw ba ikaw? At least, masasabi natin na kaya tayo magiging ng license to operate ay dahil sinunod natin lahat po ng requirements sa atin ng Department of Health. Ayan. Lahat po. Uulitin ko po sa mga kababayan natin, ang health certificate po ay requirement because it is a national law. At wala pong pinipili na uri ng trabaho, lahat po dapat ay magsisecure ng health certification. Yan po kasi ang hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Akala nila yung mga nasa restaurant lang, yung mga food handlers lang, pero lahat pala. Lahat po. So kami kasama. Kasi, okay. Iyan ba ay mga private employees and public employees? Lahat. Okay.
daw sa eskwelahan ito. Nakakasakit din naman kasi yung mga nasa bangko, di ba? Eskwelahan din po. Kailangan. Kasi may ang ating mga public school teachers ay undergo a yearly physical examination. active naman po sila tayo. Okay? Very good. Sa second floor naman po tayo. Okay. Doon po ang ating blood testing. Saan? Doon po ang DOH. Nag-inspect sila dito. Kasi kung tutusin, mas malaki pa to sa kahit anong laboratorio. Ang iba bang lungsod ay may public health laboratory? Pero, base sa usapan natin, itong mga Konektado yung mga ginagawa natin dito sa programa natin ng lungsod. So, yung food circle yung ginagawa natin. Yung asayan. Yes. Tapos, ginawa ko namin one way. Dito lang sa second floor. ang mga pasyente, hanggang dito lang. Okay. Kaya, dito po maganda ang lobby. May mga nakaupo. May Go Manila po dito. Yung Go Manila app. Okay. Kaya, Receiving ng student. Okay. ay mga magtatanong po sa akin. So ito ang ating reception area. Okay, para kayo. Maganda pa yata ito sa mga privado na laboratory, di ba? Tsaka tinatry natin automate lahat ngayon. Tama yun. Pwede bang yung kanilang laboratory examination results ay mapadala na lang na rin sa kanila? Yung po susunod na project yung doctors. Kasi sa mga private hospitals, pwede mo nang silipin yung may sa email mo. Oo, yan. Ito po yung for ating mga ano. So, dito ka tayo na ngayon. Wow! Mga kliyente na natin, ang ipapagawa niya ay drug testing, drug examination. Ayan. Komportable naman po ba po? Maginaw. Mas okay? One happy customer. Pwede. Halika dito. Ayun, ano may papagawa mo ganun din? Very good. Meron na din po tayong queuing system. Oh, very good. Bagong project po yan. Ngayon, ito ang pinaka-busy sa buong public health. Okay. Drug testing. Dito po yung madami. Okay. Pero dinamihan po namin ng stations. Ito na ho. Itong 6 and 7 priority lane, PWD, peace, And senior. and senior May senior citizen. ba na nagpapadrug? Meron po. Mga peso. Isang peso natin. Oo. Very good. Oh my God. Madami po pa. Ito po mga restroom natin. Tig-anin na po yan. For the client. So dito, Waterless urinal lahat yan. which means, Yun po yung requirement ng Department of Health na urinals natin. Hindi po yan medyo costly po bawat isa niyan. Kaso, wala po bakit waterless kailangan? para daw po hindi pasalitan ng tubig kung isa yung mga sumandaya. At saka lahat po ng magpapates, kinakapapan po kasi. Okay. Okay. Diyan po ang female. Di ba ang email? Maganda yung facility natin po. Pati yung pintuan natin maganda. Ito rin waterless. Waterless din po Pwede yan. na ako nakakita ng waterless na urinal na CR. Ganyan pala itsura niya. Tapos may chemical po siya para yung amoy wala. Medyo mabisig. Oo, kasi Tama lang ang exhaust natin. so kahit umihi ang ka dito, hindi mo maamoy, kawawa ka na ako, ikaw nagbabantay. Kaya meron ko siyang ano, naglalagay na din kami ng Okay, humidifier. Ay, nagbabantay na kayo. Yes, ma'am. Tapos
dito po yung testing po ng specimen. Dito po pinapasa yung urine ko kahit ako po dito. Bali po nakaano na po kami. Bali yung QR code na po natin. Pero po para automatic po. Meron po kami parang software. Automatic po lang. Kasi ito po sa kanyang Oo. Gaya ng, may confirmatory test na tayo dito, di ba? Bali, ano lang po, screening yung mga tayo. Pinapadala na yung China. MRL lahat. Yes. Okay. Sige. Hindi ba tayo dito pwede magkaroon ng confirmatory program? Pwede po nasa isang proposal po na gusto po nating magka-confirmatory. Oo. Pati Para yung mga mas mabilis ang at saka kasama na din po yung pag nag-expand tayo, yung mga trace metals analysis. Okay po. siguro, maglalagay din pa kayo. Oo nga eh, mga kliyente na natin. Yung matatanggap, yung queuing mayroon. Lalabas na siya, pinag-check ka. Para sa mga karagdagang tatanungan, kasi namin yung Facebook page, Manila Health Department Public Health Ano na po, kapag po, halimbawa, meron din po kasi number yung mga, meron na sila. So, kung isang window na sila, pag re-detect na po dyan, para kung minsan po kasi hindi naririnig pag nasigaw. Tama yun. Biometrics. Kung maalala mo yun, tapos may isa yung mga laboratory test para sa health certificate. Tapos yung mga ibang IEC po natin. Para sa mga nag-apply ng white card at green card, siguro Anong pinagkaiba ng white card at green card? At saka may yellow card pa. Wala po. Ngayon po, halos pareho na po yun. Ang magkaiba na lang si white or green, pink na lang po. Pink card pala, sorry. Pink card. Okay. Si pink card merong mga early days, ikaw ay makakatanggap ng text na galing sa Bumalik. Galing yung sounds natin sa TV. AI. Galing. Sila daw kung gumawa ng Mandatos gumawa niyan. AI na yun. Nandiyan, mandatos mga taga-KHC gumawa niyan. Bilis ka naman sa Health Center. Medyo pause pa nga ako dyan. Okay, yan. Panibago sa ating public health laboratory. Maglalagay sa iyong Bumalik. Sino nga nag-sponsor? Saan number? Maraming salamat. Ayan, yung extra. Ito. My honor, radiologist natin. Ayan, oh. Walang nilang kainan. Ayan. Ayan, meron na. Hey, Ay, may patient. Oh, sige. May pasyente na pala tayo. First time in Manila Health Department to have an X-ray facility. Ay, public health laboratory, right? Wow. Yeah. Salamat po kay Mr. Jojo Ching. No? Siya po yung nag- So we're looking forward for the mammogram, right? Yes, we're buying mammogram. Yes po. Yeah. For breast awareness, for Meron tayong breast cancer. Thank you, Doc. Ayan. So, maraming salamat po sa nag-sponsor ng ating x-ray machine dito sa ating public health laboratory. lahat ng patient areas natin, pati po receiving ng mga water samples, yung mga food establishments, ginawa namin convenient for everybody. So, dito naman po sila nakahiwalay. Nako, only in Manila. At saka, meron din po tayo para sa ating mga kawani. May pantry ho. Kasi bawal hong kumain sa Kahit mga saan. opisina. Kailangan ho sa pantry lang. Requirement po kasi din sa... Oo, may pagkakain. Meron din po sa baba niya. So, sinisiguro natin na malinis lagi ang ating lugar
Kaya kahit yung mga pagkain sa isang lugar lang, hindi sila pwedeng kumain sa kung ano-ano lugar. Eh, paano po ang ating mga pasyente, doktora? Siyempre, yung iba, mas dadala sila ng pagkain dito. Magkakaroon kasi kami ng ano po dito, ano po yun yung mga concessionaire. Opo, pwede ba silang pumasok dito na may bitbit sila na pagkain? Dinidiscourage po namin. Kasi sandali, ang aim po namin, mabilis silang matapos para hindi sila kailangan magutom at maghanap. Pero pwede po yung tubig. Okay, tubig lang. As much as possible, dito na po sa area na kung saan nagte-testing ay dinidiscourage daw na magdala ng pagkain. So, tubig pinapayagan kasi nga gusto natin magpanatiling malinis at Ako minsan po, pagka nagkaroon tayo ng insects and vermins, kapag umabot po yung sa mga makina natin, yung mga tama. tubo po ng makina, Correct. masisira. Bawal magkaroon dito ng ipis, ng daga, Ants, pati ants po. at pati langgam. Opo. Ayan.